At makakasama natin ngayong pong umagang ito ng linggo si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa mga usapin. Lalo-talo na ho yung mga katanungan po ninyo. Kung kinakailangan ba na pagkikay-kandidato, wag mo nang isipin ng sose. May paglilinaw tayo, meron tayo dapat i-clear dyan. Linawin po dyan. Dahil hindi yung magandang pangitiin kung pakikinggan po yung mga gustong mag-react doon po sa nangyari po sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta. With Chairman George Erwin Garcia sa ating linya, maliwanagan natin yan. Chairman, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinedad po uli ito. Chairman. Magandang umaga po Sir Oli at sa ating po mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Teka muna, unahin ko lang muna pala yung report kasi ng galing sa Kongreso, mukhang aprobado na raw sa September sa panig ng mga senador yung BARM election na mangyari nga po sa September. Tuloy na ho ba ito sa madaling salita? Yung binabanggit natin na mangyayari lahat ng kauna-unahang mga election po yan sa BARM by September, Chairman? Sir Oli, magandang balita po yun, yung nabalitaan natin bago po nag-adjourn ng ating Kongreso, ang Senado at mababang kapulungan ng isang araw na ito po'y kanilang naaprubahan. Siyempre tayo po'y naghihintay na lamang ng lagda ng ating Pangulo upang ito ay maging ganap na batas. Siyempre kahit ito po'y napirmahan ng Pangulo, kalimitan meron pong tinatawag na period upang ito'y ma-publish muna at pagkatapos ng publication, tsaka lang ito magiging ganap na batas na. Kung kaya nga lamang si Oli, talagang tayo rin ay nangangamba sapagkat medyo nalalapit na po yung September 14, ang COMELEC ay baka kapusin sa ating panahon. Sana po'y sadyang ito'y kagad maging batas. Hopefully sana hanggang next week man lamang dahil sa ang plano po natin kung kakayanin basta bandang Abril ay makapag-file na ng certificates of candidacy yung mga tatakbo dyan po sa Bangsamoro. Kailangan po kasi namin yun sapagkat ifa-finalize namin ang listahan ng mga kandidato Sir Oli upang ito ay ma-imprinta sa mga balota dahil ang eleksyon po sa Bangsamoro ay automated election at hindi po ito manual na halalan. So yung maaring sinasabi na election by September, depende yan kung gaano kabilis ang pag-ratify, pagpirma, pagpasa. Mukhang wala naman yata problema sa BICAM at ang pagpirma ng Pangulo para maging ganap na wala po batas. Sir Oli, wala po. Ito po na-plansya ng maayos ng ating Senado at Kongreso na pagkaisa nila yung dalawang version ng kanila po mga panukalang batas at kahit naman po ano mangyari sa Oli, kung basta ito'y naging batas, kinakailangan ituloy namin ang halalan kung ito ay naka-fix talaga ng September 14. Kinakailangan gawa namin ng paraan na mapaghandaan yung lahat-lahat kahit pa halimbawa ilang buwan na lang ang natitira. Okay. Panig ng Kongreso, panig ng COMELEC, manpower, wala tayong pinoproblema siguro nakikita dyan. Ang problema lang nakikita ko ng karamihan ay yung funding. Alam natin na may pondo na ho kanya nakalaan pero bata yan sa presyuhan noong po nakaraang taon. Hataw ho ngayon, lalo na ho doon sa ginagawa ninyong paghahatid, yung logistics paghatid sa mga malalayong mga lugar, mga probinsya, na baka maapektuhan itong pagtaas na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, Chairman? Yes po, Sir Oli, sadya po na yan ay anticipated natin. Ganyang nagmamahal ang presyo ng crudo, mga gasolina. Siyempre, tama ang number one concern, yung logistics. At siyempre, yung mga gamit, yung mga materyales, lalo na sa yung mga ginagamit natin election paraphernalia. Although sa kasalukuyan naman, may pinrovide sa ating budget ang ating pong Kongreso and hopefully sana kumasya pa iyon. Kung hindi naman, Sir Oli, kami po dudulog muli sa ating ehekutibo upang manghingin ng dagdag na budget man lamang kung sakaling talagang ito ay kakapusin. Pero sa kasalukuyan, so far, maayos pa naman po yan. Ang pinaka-importante po dyan na pinakamalaking component ng budget ay yung pang-honoraria natin sa mga guro at doon po sa Bangsamoro kung ano yung binigay natin na honoraria noong Mayo 12, 2025 national and local elections na may dagdag, ay yun din po ang ipoprovide natin, ibibigay natin sa mga guro natin na maglilingkod bilang electoral board members sa araw ng halalan dyan po sa Bangsamoro. Pero wala kayo nakikita na medyo significant na increase sa inyong expenses?
Magkakaroon po, Sir Oli, yung pong logistics definitely. Oo. Sapagkat para sa kaalaman ng mga kababayan natin, kalimitan po lalo pat ito ay automated election, yung po kasing mga machine, kahit yung mga balota at kasi lalong-lalo na po yung mga baterya ng mga makina, hindi po kasi yan ini-eroplano, yan po ay binabarko, Sir Oli. Medyo siyempre, alam natin pagkabarko tapos yung mga inter-island, mga roro, yan po ay kalimitan mahal. Kaya naman ngayon, minomonitor pa natin kung magkano pa kaya ang itataas kung sakasakali na tayo ay sumapit na pumunta ng mga bandang Agosto. Sa Agosto po kasi, Sir Oli, dapat deployed yung lahat ng kagamitan na gagamitin sa buwan ng Setyembre. So, yan po tinitingnan natin, magkano pang itataas at kung sakasakali, magkano ang kulang o kapos sa ating pong budget. Tama nga naman. Alamin muna natin kung talaga matutuloy na bago tayo mag-compute kung magkano ang amendment sa ating funding, Chairman. Pero palagay ko malaki ito eh. Kung sakasakali ba sa mga umiiral ngayong batas, kayang punan kung magkano man ang maaaring i-adjust tulad ng binabanggit niyo, Chairman, sa logistic expenses ng COMELEC? Opo, baka hindi po namin kayanin yung pong presently na hawak ni COMELEC na budget. Kasi nga lalo sa probinsya, Sir Oli, yung pagmamahal kasi ng krudo ay mas malaki kumpara halimbawa dito sa Metro Manila. Tama po. Pagka yung logistics mode, diniliver mo na sa mga hub natin, kalimitan halimbawa doon sa mga major points, halimbawa dyan sa Mindanao, dahil mo sa Zamboanga City. Iba-iba yan kada lugar. Iba-ibang adjustment. Opo, may iba't iba po yan at therefore iba't iba rin yung presyohan. Yan po medyo magkakamahal po yan. Sa akin pong palagay, baka po magkaroon ng increase ng mga 20% man lang kahit dyan sa logistics at saka sa ating pong supplies, baka mga 20 to 25% naman ang itataas. Kung magkakaganon po, kulang po yung budget na hawak ni COMELEC. Nako, paano to? Baka after Holy Week pa, mapag-usapan ng pag-aproba dito at magkaroon kayo ng panibagong computation. Chairman, dapat pala mabilis na, sabi nyo nga, wala naman tayo nakikitang problema at yan ay mapapapirmahan ng mabilis sa Pangulo. Opo, Sir Oli. At remember, magpiprint kami ng balota. Hindi pa kami makakapag-imprenta sa kasalukuyan. May bago yan. Dahil hindi pa namin alam. Opo, hindi pa namin alam kung sino yung mga kandidato. Magpapile pa sila ng candidacy later kapag naging ganap na batas na. Yung panukalang batas na naipasa ng Kongreso. At doon pa lamang, yun ang medyo magiging basihan mo ng computation. Kung kunwari nag-file ka ng candidacy na ganito, magpa-final ka ng listahan. Mag-iimprenta kami, Sir Oli, ng candidacy po. Mga bandang Hunyo yan po, pag-iimprenta hanggang July ng taon na ito. So yun ang pinakabasihan mo ng computation na ibibigay sa amin ng National Printing Office. Ganung sa batas natin, sila po ang obligado mag-print ng balota ng COMELEC. Okay, sige ho. Malaman natin lahat kung yan may dahilan na at may paraan na o meron ng dapat gawin para magkaroon na ng bagong computation sa mga maring karagdagang gastusin po ninyo. Lalo na sa darating pang barangay election. May iba lang ako, Chairman, nung dinesisyonan ng COMELEC yung kaso ni Senador Rodante Marcoleta, parang ang dating sa iba kahit pala di ka magdeklara, kahit hindi ka sumunod sa mga alituntunin sa pagdedeklara ng iyong Statement of Contribution and Expenditures, wala kang dapat ipangamba dahil pwede mo na ngayong i-correct yan. Parang nawawala raw ho yung diwa ng pagiging transparent at anyway, anong reaction nyo sa siguro yung mga ganyang mga reaction na nakaraan linggo, Chairman? Yes po, Sir Oli, ganito po yan para sa kaalaman ng mga kababayan natin. Matagal na po natin pinapatupad yung pong batas at yung desisyon ng Korte Suprema sa kaso po ng Joel Maturan versus COMELEC na kung saan ang sinasabi po ng batas at ng ating Korte Suprema, kapag ang isang kandidato ay hindi nag-file ng kanyang SOSE, ito po'y hindi kulong, Sir Oli. Pagka yan ay unang pagkakataon pa lamang na hindi mo ginawa, yan po'y ang tawag dyan administrative fine lang, minsan 5,000 hanggang 20,000 ang ipinapataw na parusa o fine ng COMELEC. Wala pong pagkakakulong to. At yan po yung mismong sinabi ng Korte Suprema doon sa kasong aking nabanggit. Subalit kapag dalawang beses na hindi nakapag-file ng SOSE ang isang kandidato, Statement of Contributions and Expenditure, ay maaaring ito'y walang kulong pa rin dahil hindi nakapag-file, pero ang sabi po ng Korte Suprema, ito ay perpetual disqualification
to hold public office. Ibig sabihin, hindi pwedeng ma-appoint sa kahit anong opisina ng pamahalaan at hindi rin pwedeng mahalal sa kahit na anong opisina ng pamahalaan. Yung nangyari po kay Senator Marcoleta, sabihin na po natin kulang ang kanyang na-file dahil hindi niya nailagay yung pangalan ng kanyang mga donor o contributors, yan po technically ay ang dating dyan ay maaaring hindi nakapag-file ng kanyang sose. At kapag po nagkaganon, ay ito po walang parusang kulong base po sa naging desisyon at naging batas natin, kung hindi ito po ay mayroon lamang parusa na parang administrative fine o kaya papatawan siya noong fine na magre-range ng 5,000 to 20,000. Mabutit binanggit nyo yan. Ano? May parang traffic violation. May first offense, may second offense. So, pag ginawa mo yan pangalawang beses. Ang sinasabi kasi nung iba, napaka-unfair, ay ako po nag-a-agree. Pero wala po magawa si Comelec sapagkat yan tama po po, batas po yan. Mabuti binanggit yan. Yan batas na wala pa ho si Chairman Garcia ay umiiral na. Parang ilang mga problema ho natin ngayon na kung natagunan ng maaga ng mga nakarang mga administrasyon, wala tayong problema tungkol sa mga krisis, sa gasolina, sa kuryente, kung ano-ano pa. Parang ganito rin yung mga batas na mukhang, di ko lang alam sino man nasa likod na. Kasi bakit ka pa maglalagay ng ganun? Kung alam mo naman na wala namang pangil yung isang batas at may aring palusutan na chairman Di ba pa? Parang Yes po, Sir Oli. Ito po maliwanag. Ang sabi po ng Omnibus Election Code, 1985, Omnibus Election Code, 1985. Section 109. Opo, Section 109. Ang isang kandidato ay obligado na idetalye ang lahat ng nagbigay sa kanya, magkano binigay, kailan binigay. Donors. Obligado. Section 109 po yan ng Omnibus Election Code, 1985. Sa Section 262 ng parehas na batas, sabi, yung kandidato na hindi susunod sa Section 109 na magdidetalye ay pwedeng kasuhan ng kasong kriminal, election offense po yan. So maliwanag, naku, doon pa lang, maliwanag na, kasong kriminal pala yan, sabi ng Section 262. Kung kaya nga lamang po, Sir Oli, noong 1991 ay nagkaroon ng isang batas, ang tawag dyan synchronization of election, na kung saan yung pong Section 39 naman noong batas na yon ay nagsabi na yung Section 109 ay baliwala na. Ni-repeal ang Section 109. Ito po, nangangahulugan na yung hindi pala pagre-report, yung pagkakamalihin na hindi pagre-report, ay decriminalized na ng batas na ito ng 1991. At mula po nung taon na yun ay hindi po nabago yung batas. Kung kaya si Comelec, wala po kaming choice. Kahit po hindi po siya yung personalidad na involved, kahit ibang kandidato, yun po yung ma-apply po namin. Again, Sir Oli, ito po yung isang magandang pangyayari din. Tama Bakit naman magandang pangyayari? Upang baka sakali yung ating Kongreso, may panahon pa po para pwede nilang baguhin yung batas at ibalik sa dating sitwasyon noong 1985. Kung kaya sa mababang kapulungan, meron na pong naging proposal bago pa kami nagdesisyon na baguhin ang batas ng 1991 at ibalik sa 1985 dahil nakita po yung problema ngayon. Kaya lang hanggang ngayon, panukalang batas pa rin yan. At sana nga, kung sakali may gusto magdala ng desisyon namin sa Korte Suprema para masubukan kung talagang tama ang ginawa ni Comelec o mali para maging basihan natin sa susunod na halalan. Meron akong hinahanap na naging desisyon ng Korte Suprema na kumikilala doon sa pagkakamali na willing na iwasto, no? Yung pagkakamali, kasalanan na gustong iwasto ng isang akusado. Pero meron ding dapat tayong tingnan kung ang isang akusado na may ginawang violation ng paglabag pero hanggang sa dulo ay gustong pangatawanan. And I'm referring doon sa mga naririnig natin mga komento kasi, Chairman, na tulad na binabanggit ninyo, batay dun sa naging amendment in 1991, synchronization of election, may pagkukulang, may pagkakamali, pero may intention na iwasto. Tama po ba, Chairman? May intensyon na iwasto yung kanyang pagbabago sa kung ano man na dapat na sundin sa Omnibus Election Code. Pero meron ding dapat tayong tingnan doon sa mga may paglabag, pero sa mga panayam at sa mga statement sa media, sa halip na magpakita ng kagustuhan ni iwasto, pinangatawanan yung isang pagkakamali ng kanyang ginawa na parang wala siyang maling ginawa. Wala siyang dapat na iwasto, wala siyang dapat na mapanagutan dahil para sa kanya, tama yung kanyang ginawa. Hindi kaya parang mas magandang tingnan din yung ganong sitwasyon, Chairman?
Yan po ay para sa mga kababayan natin, mga botante po natin. Siyempre po talagang aaminin natin, hindi naman sa umiiwas si COMELEC sa kanyang responsibilidad. Tama Sa po. bandang huli, kami po kasi ang nagkaroon ng desisyon. Tama Pero po. siyempre po, napakalimitado, Sir Oli, ang pwedeng magawa ni COMELEC. Halimbawa po, Sir Oli, yung ganyang klaseng mga pagkakamali, madami po kasi ang implikasyon niyan. Merong may jurisdiction si COMELEC, ayan po, yung SOSE. Amin lahat yan, yung SOSE, sa kay COMELEC yan. Pero may nagbabanggit, may pagsisinungaling, may perjury. Wala po kaming jurisdiction doon. Yan, hindi na ho Yan sa po inyo yun. maaaring nasa, Iyon. Opo, nasa piskalya yan, Sir Oli. Tama O po. kaya naman yung sinasabing, tumanggap kasi ng donasyon therefore, pagka ikaw ay opisyal ng pamahalaan, tumanggap ka ng donasyon, meron ka rin kasalanan. Sa ano po yan, sa Office of the Ombudsman, maaari pong yung violasyon ng tinatawag na Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, o kaya naman yung tinatawag na 6713, yung Ethical Standard for Government Officials and Employees. So, ibig sabihin ng isang aksyon ay kalimitan nagdudulot ng iba't ibang jurisdiction ng iba't ibang opisina. As far as the COMELEC is concerned, na-determine namin hindi po siya kasong kriminal. So hanggang doon po lang si COMELEC, hindi po namin pwedeng pakialaman yung jurisdiction ng ibang ahensya ng pamahalaan. Yung inyo pong binabanggit na maaari may responsibilidad, liability pa, ayan, pwede po natin ding masingil. Maaari yung ibang opisina ng pamahalaan. So sa ibang tanggapan na lang, i-refer ninyo ang inyong naging desisyon dito sa kasong ito ng huli pero hindi kulong. Chairman, ano? Meron pong Parang ganun. meron pong nag-file, Sir Oli, ng similar na kaso, SALN at saka SOSE sa Office of the Ombudsman. Alright. Ang ginawa po ng tanggapan ng opisina ng Ombudsman, yung sa SOSE, ni-refer po sa amin. Kasi tama po yun. Pero na-retain po sa kanila yung issue ng SALN. At syempre, maaaring may iba pang opisina patungkol naman sa issue ng perjury or whatever. So yun po, sila po ang mga opisinang yan ang in charge sa mga bagay na yan. Well, yung isa pa, yung ano yung pananagutan, tama ba yun? Narinig ko na kung ligtas siya, yung mga donor niya hindi ligtas. Di kaya parang unfair yun, lalo na ang paglabag o yung may pagkakasala ay yung hindi nagdeklara at hindi na yung mga donor na dapat niyang ideklara, Chairman. Ako, Sir Oli, readily ako mismo ay biglang magsasabi sa inyo na mukhang unfair talaga. Yung pong Omnibus Election Code, Section 99 naman, ay nakalagay ang lahat ng contributors o donors ay dapat mag-report ng kanilang contribution sa COMELEC 30 araw pagkatapos ang halalan. Naliwanag po yan. Section 99, 1985 yon na batas. Yung pong Section 262 muli ng naturang batas nagsasabi, yung mismong contributors o donors na hindi nag-report ng kanilang contribution sa COMELEC ay mananagot ng kasong criminal election offense na may kulong ng 1 hanggang 6 na taon. Ngayon po, yung binabanggit nating 1991 na batas, yung pong synchronization of election, yung Section 99, hindi po niya sinama Section 39, hindi po niya sinama ang Section 99 sa kanyang nire-repeal, binabago o dinidecriminalize. Nangangahulugan, nananatili po itong kasong kriminal, yung Section 99 na yan. Yung po ang kadahilanan kung bakit yung mismong nabigyan ay hindi po liable dahil binago, inamend, repeal ang batas at yun naman po nagbigay, sila po ay mananagot sapagkat yung mismong probisyon na nagpapanish, nagpaparusa sa kanila ay hindi po binago ng ating Kongreso. Hindi ko natatanungin kung paano tumakbo ang deliberasyon dito sa amendment na ginawa nito sa Omnibus Election Code ng 1991 dahil malamang mapapakamot ako. Dahil talaga nakapokus lang sila sa kandidato, Chairman. At nakapokus lang sila kung paano mapapalit. Opo, Sir Oli, si Senator Miriam Santiago nung siya ay nabubuhay pa, ay nagkaroon siya ng panukalang batas upang baguhin at ibalik muli ang sitwasyon na napabago po nagkaroon ng pagbabago. Opo, kaya lang hindi po ito naipasa hanggang sa yumao ang dating senador. Alright. Anyway, nako Chairman, maraming salamat sa inyong paglilinaw sa usapin na yan. Hindi ito dapat tanggapin. Hindi ito dapat na maging paraan para ikatwira ng mga kandidato na okay na. Yes, hindi na ako magdedeklara ng SOSE hanggat hindi ako natatanong at pag natanong ako, na-question ako, saka ako siya babaguhin. Dahil yun naman ang hindi dapat ganoon, Chairman. Ano po?
Pero Sir Oli, ako naman, ako ang donor or contributor. Una, wag po kayong magdadalong isip kung magbibigay kayo dahil yan po naman ay parte ng ating kampanyahan demokrasya. Pero number two, bago ako magbigay, sisiguraduhin ko muna doon sa magbibigyan ko na dapat i-report nyo ang aking pangalan at ang aking binabigay at yun ang dahilan kung bakit yung SOSE ay ating inilalathala ngayon simula po ng Mayo 12, 2025 elections. Dapat naalalathala, nakikita upang nalalaman ng sambayan sino ang nagbigay, magkano ang binigay, at yun namang mga nagbigay, nireport ba ako? Kasi pwede mo naman na ikaw mismo ay balikan mo yung mismong binigyan mo pero hindi na-report ang pangalan mo. Alright. Anyway, nako Chairman, maraming salamat. Sa ulitin po, isa lang naman na ating nahangad sa paksang ito. Magkaroon ng tamang Maraming salamat, konsepto sir. ng batas sa tamang eleksyon. Chairman, thank you. Sa ulitin po, ingat kayo. Ingat po kayo, magandang umaga. Maraming salamat po. Okay, si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Yan po, paglilinaw mga kapusos, kaugnay po nitong dapat dapat inaasikaso ng mga mambabatas ito. 1991 Amendments sa Omnibus Election Code na parang kung titingnan ni lahat ng safety net ibinigay sa isang politiko mga kapuso, lalo na mga politiko na merong planong hindi magdeklara kanilang mga donor o contributor. Buena Manong Balita. 6:43 ho ng umaga. Hilingan, walang pinoprotektahan.